sa ulo ng mga nagbabagang port balita. PPA tiniyak ang kahandaan ng pantalan sa kabila ng southwest monsoon o habagat. 15 milyong pisong halaga ng undocumented na sigarilyo nasabat sa Dumaguete Port. Hinihinalang shabu nasabat sa routine security screening sa Balingoan Port. PPA nakiisa sa ASEAN Ports Meeting sa Singapore. Green Sea Turtle nasagip sa Port of Babac. At PMO Agusan muling kinilala sa kampanya kontra human trafficking. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Sa kabila ng patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o habagat nitong mga nakaraang araw, mas mababa ang bilang ng mga pasaherong pansamantalang stranded sa mga pantalan. Sa pinakahuling ulat ngayong August 11, may mga kanseladong biyahe sa 8 port management offices dahil sa masamang lagay ng panahon at kondisyon ng karagatan. Kabilang dito ang mga pantalan sa ilalim ng PMO NCR South, Batangas, Marquez, Masbate, Mindoro, Palawan, Panay Guimaras at Western Leyte Biliran. Ang mga kanselasyon ay bunsod ng umiiral na safety measures dahil sa kondisyon ng karagatan. Kabilang ang mga abiso ng Philippine Coast Guard o PCG, gayon din ang mga desisyon ng mga shipping line alinsunod sa kanilang mga regulasyon. Samantala, patuloy na tinitiyak ng Philippine Ports Authority ang ligtas at maayos na operasyon ng mga pantalan sa pamamagitan ng maagang pagbibigay ng impormasyon at mahigpit na koordinasyon sa mga shipping lines at iba pang ahensya. Sa Port of Lucena na mahagi ang PMO Marinduque, Quezon, katuwang ang DSWD ng ready-to-eat food o RTEF packs sa 155 pasahero pansamantalang nananatili sa terminal nitong ika-10 ng Agosto. Paalala ng PPA sa mga biyahero, subaybayan ang mga opisyal na abiso at makipag-ugnayan sa kanilang shipping lines para sa pinakabagong impormasyon bago magtungo sa pantalan. Ani Morales para sa PPA TV. Mas pinalalakas ng Philippine Ports Authority o PPA ang suporta nito sa kalusugan at kapakanan ng mga kawani sa pamamagitan ng bagong Health Maintenance Organization o HMO partnership sa Medocare. Sa contract signing na isinagawa ngayong ika-11 ng Agosto, formal na pinagtibay ng PPA at Medocare ang kasunduan para sa pagbibigay ng HMO coverage sa mga kwalipikadong empleyado ng PPA. Pinangunahan ng seremonya ni Pantalan National Executive Board President Israel Cambi kasama ang mga kinatawan ng Medocare. Sa tulong ng Human Resource Management Department o HRMD, ipatutupad ang HMO coverage bilang bahagi ng Medical Allowance Benefit sa ilalim ng Compensation and Position Classification System o CPCS. Ito ay alinsunod sa autorisasyong ipinagkaloob ng Governance Commission for GOCCs o GCG sa PPA. Ang HMO ay ang makakatulong sa healthcare benefit ng mga empleyado ng ahensya. Pang-check up, pang-laboratory, at pambayad sa pang-ospital kung sakaling ma-admit ang isang empleyado sa kanyang sakit or aksidente man. Coverage generally includes consultation, diagnostic and laboratory procedures, hospitalization, emergency care, and treatment of illnesses and medical conditions covered under the approved HMO plan. Sa ilalim ng bagong partnership, magkakaroon ang mga kwalipikadong kawani ng mas malawak na access sa healthcare services at iba pang medical support. Sa pamamagitan ng mga programang gaya nito, patuloy na pinagtitibay ng PPA ang kapakanan ng mga kawani, hindi lamang ng kanilang serbisyo at pagtupad sa tungkulin, kundi pati na rin sa kanilang kalusugan. Rica Ligista para sa PPA TV. Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 15 milyong pisong halaga ng undocumented na sigarilyo
sa isang anti-smuggling operation sa Port of Dumaguete nitong August 5. Naharang ang isang truck mula Dapitan City na sakay ng barkong patungong Dumaguete. Sa isinagawang inspeksyon, nakumpiska ang nasa 263 master cases ng sigarilyo. Gayun din ang humigit kumulang 200 kahon ng dried fish. Naaresto ang 3 lalaking sakay ng truck na isinailalim din sa kustodiya ng mga otoridad para sa investigasyon. Nahaharap ang mga sospek sa paglabag sa Graphic Health Warnings Law at Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, sa Port of Balingoan, nasabat ng mga security personnel sa Port of Balingoan ang 2 sachet ng hinihinalang shabu mula sa isang pasahero nitong ika-4 ng Agosto. Nadiskubre ang kontrabando habang sumasailalim sa routine security screening ang lalaki. Napansin umano ng mga security screener ang kahina-hinalang kilos ng pasahero kaya isinailalim sa masusing pagsusuri ang kanyang mga gamit. Dito nadiskubre ang 2 heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nakatago sa loob ng isang pakete ng sigarilyo. Na-recover din mula sa kanyang hand-carried bag ang isang improvised drug tutor. Nasa kustodiya na ng PNP Balingoan ng sospek para sa karagdagang investigasyon at kaukulang pagsasampa ng kaso. EK Panagiton para sa PPA TV. Mahalaga dahil alam mo, 2007 pa ay ako natawid na ng Romblon. Nung araw, ito'y rough road. Anong hirap bago kami makarating doon sa barko. Ay ngayon, tinan mo yan, ang ganda na. Yan ang laki ng development ng Port of Lucena. Malaki. Kumpara nung araw. Malaking tulong. Una, dumami ang barko. Nung araw, nung 2000, way back 2008, 2010, ang barko nun ay dalwalaang Romblon at wala pa nung Masbate, Romblon lamang at Marinduque. Pag ikinahuli ng pang alas 12 ng Marinduque, ay wala ka nang masakyan, sa gabi ka na masakay. Ang Romblon ay isang beses din laang. Ay ngayon ay, ang Romblon ay halos araw-araw na biyahe. Malaking tulong. Ako'y lubhang nagpapasalamat sa ating Pangulo dahil sa tulong niya, sa tulong ng bumubuo ng PPA Port of Lucena, na-develop ang aming port. Talagang malaking bentahe para sa aming mga pasahero. Para sa akin po, magiging maayos po yung katayuan lalo na pag sa loob ng terminal. Maliwalas, malamig, kumbaga hindi nakakasama ng pakaramdam, ganun. Komportable po. Opo. Lalo na din po sa sa ating mga barko. Tayo po may 2 klase ng barko, may Star Shipping Line, may Montenegro Shipping Line. Tayo po hindi na nauubusan ng barko. Ang ating pong barko ay malalaki na at malilinis, kaya po lahat ng passenger po ay nakakasakay, wala pong naiiwan. Sa ating President ng Pilipinas, siya po ay masipag, mabait, maasahan at very supportive ng ating sariling bansa.
Kaya po tayo, mahalin po natin ang ating Pangulo ng Bansa. Maraming salamat po at mabuhay ang bansang Pilipinas. Nandito tayo ngayon to inspect the new passenger terminal ng Lucena Port. Hindi pa tapos but it should be ready by next month. Tapos marami pang mga development ang gagawin dito. But this was necessary to be done because the traffic going through Lucena Port is approximately 500,000 travelers every year. Kaya kailangan talaga i-upgrade na yung ating mga facilities at saka maglagay tayo ng para matulungan ang ating mga traveling public at hindi sila masyadong mahirapan. And this terminal can accommodate at any one time 900 travelers. So kayang-kaya yung traffic for now. Although my experience pag infrastructure pag ginawa mo mapupuno mapupuno ka agad but never mind, that's why we do it para to encourage the traffic and to make sure that our travelers are safe and that it is convenient at hindi mahirapan. Nagkaroon na ang PPA ng pangmatagalang solusyon which is itong ang paggawa ng mas malaki at mas modernong passenger terminal building para hindi na ma-experience ng mga kababayan natin yung ganong sitwasyon tuwing sila ay babiyahe, no? So we hope na makikita ng mga kababayan natin ito, may engganyo sila na hindi na sila kumbaga magkakaroon ng agam-agam sa pagbiyahe, sa pagdaan sa ating mga pantalan dahil makikita nila komportable na ang pagbiyahe nila, kumbinyente at kung ano man ang mangyari, matuloy man o hindi matuloy ang kanilang biyahe, sigurado silang kumpiyansa sila, relax sila at magaan ang pagbabiyahe nila. Nakibahagi ang Philippine Ports Authority sa 45th ASEAN Ports Association Working Committee meeting sa Singapore mula ika-28 hanggang ika-31 ng Hulyo 2026. Tinalakay ng mga kinatawan ng mga bansang ASEAN ang pagpapaunlad ng mga pantalan, mga bagong teknolohiya, inobasyon at pagpapalakas ng regional cooperation sa port sector. Pinangunahan ni Atty. Elise Amor David ang delegasyon ng Pilipinas, habang tumulong naman ng APA Permanent Secretariat na pinangangasiwaan ng PPA sa technical at administrative preparation sa taon ng pagpupulong. Samantala, isang green sea turtle ang natagpuan sa isang floating cottage sa Port of Babac sa Davao noong ika-30 ng Hulyo 2026. Agad na nakipag-ugnayan ang PPA sa Philippine Coast Guard at local DANR Centro para sa rescue at assessment ng pawikan. Isinailalim ang green sea turtle sa pagsusuri at kinakailangan treatment bago ito ligtas na maibalik sa karagatan. At sa Agusan, muling kinilala ang Port Management Office Agusan sa kampanya laban sa human trafficking at violence against women and children. Tumanggap ang PMO Agusan ng 2 pagkilala mula sa Regional Interagency Committee Against Trafficking and Violence Against Women and Their Children o RIACAT Vauci Caraga. Kabilang dito ang Certificate of Appreciation para sa suporta sa Lakbay Ligtas Anti-Trafficking Advocacy Caravan at Certificate of Participation para sa aktibong pakikilahok sa strategic at operational planning ng RIACAT Vauci Caraga. Rica Ligista para sa PPA TV.